kaugnay niyan, para labanan ng fake news, nasa linya po natin si NBI Director Jaime Santiago. Magandang umaga po sa inyo, Director Santiago. Dapat, totoo. Maraming salamat magandang po. umaga, Ma'am Cathy, Ka Emil. Magandang umaga po sa inyo at sa mga nakikinig sa atin. Welcome po sa Palatuntunan. Maraming salamat po. Director Santiago, ito na nga po, may nahuli na po sa Cebu. Ano po ito? Magtutuloy-tuloy na po ba yung paghuhuli nyo ng nagpapakalat ng fake news? Lalo na po sa totoo lang, nagkalat po nitong nakaraan dahil po sa pagkakaaresto ng dating Pangulong Duterte. Yun po, ma'am, tulad ng aking sinabi sa aking mga panayam, tuloy-tuloy po nag-monitor po ang NBI at lalo po namin ginawang seryoso ang pagmomonitor namin dito sa mga vlogger, sa mga nag-spread ng fake news, yung nag-alter ng mga tamang balita. Yun po, tuloy-tuloy na po ang aming ginagawa. Actually po, ma'am, sir, nakapag-meeting na po kami ng DICT at ng NPC para magtulong-tulong kami kung paano masasawata itong mga kalokohan na ito ng mga hindi naman na legitimate na media practitioners. Director Santiago, paano po yun? Yung iba po kasi pages lang. Wala po talagang tao na nakalagay doon yung identity nila, yung pagkakakilanlan nila. Paano po ititrace yun? Di po ba mahirap? Yes po, ma'am. Nakikipag-ugnayan po kami sa Facebook at sa TikTok. Yun po. At sila naman ay nakikipag-cooperate sa amin. Katulad po nung merong isang vlogger na pina-tear down na namin yung kanyang post, yung kanyang apps. Pero ang dami niya palang apps. Kaya isa-isa, inuunti-unti namin, pinapatanggal na namin sa Facebook yung kanyang mga, anong tawag doon, apps niya. Yung account. Yung pages po, niya. Yung account. Direktor, itong babaeng hinuli ninyo sa Cebu, ito ho ba'y walang amo? Hindi ho ba ito nagsisilbi o inuutusan ng kung sino man? Wala po. Alam niyo po, sa interview namin sa kanya, ay isa pa siyang sari-sari store owner, pero dahil nga yung meron siyang inaalagaan na asawa at saka anak, kailangan madagdagan ng pera niya ang kanyang kinikita. So, umantong siya dito. Pero 3 taon na po niyang ginagawa ito. At nung tinanong ko nga siya na depende sa number of viewers ang kanyang tinatanggap, umamin naman po siya at nangako naman po, sumusumpa na hindi na niya po uulitin yung mga bagay na yan. Director Santiago, ito pong nahuli nyo sa Oslob na vlogger ay kung tutuusin po, kung titingnan talaga sa mundo ng mga vlogging, medyo maliit po. Kaunti lang po yung follower niya, hindi po siya masyado nagva-viral. Pero meron po talaga na mga milyon-milyon ng follower. Ito ba isusunod yun na rin? Yes, opo. Nakalista na ho yan. Nakalinya na po sa amin yung mga yan. Identified po namin sila at talagang pinupukpok ko na ngayon ng aking Technical Intelligence Division at saka ang Cybercrime Division na magpakita tayo na tayo talaga kumikilos at nang makita nitong mga tao na ito na hindi tayo nagbibiro, seryoso tayo sa mga bagay na ito. Kanina lamang, Direktor, binasa namin yung news item ukol do sa naging pagdinig na Kongreso dito ho sa mga vlogger na di umano nasa likod din ng mga pagpapakalat ng fake news. Pati ho ba itong mga personalidad na ito iniimbestigahan nyo na o iimbestigahan nyo na rin ho? Tinitignan po natin na Ka Emil, pero Ka Emil, alam nyo, ako, isa na sa rumerespeto sa yung ating right sa free speech at saka press, Opo. Kaya binabalanse ko po, tandaan natin, iba yung meron kang komentary lamang, yung iyong sariling pananaw, iba yung fake ang sinasabi mong news. Pagka fake na sinasabi mong news, yan saklaw na ng ating batas. Pero kung ikaw ay nagbibigay ng komentaryo sa mga nangyayari, ay tinitignan po namin to, binabalanse po natin ito. Siyempre may karapatan ng ating mamamayan, ng ating mga mamamahayag na mag-comment sila sa kung ano nangyayari. Pero wag pong hahantong na libelous na yan at babaguhin nila yung konteksto ng report.
Ganun po. Sang-ayon naman, Director. Pero meron hong isang kongresistang nagbanggit, kahapon ho yata ito. Ang kanyang suggestion pati raw yung nagse-share ng peking balita dapat maparusahan. Kayo ba'y pabor dito, Director? Yan na nga po. Pinag-aaralan po nila yan. Pati yung mga nagse-share daw. Katulad ko, pag may nakita kung ganoon na balita, ipino-forward ko po agad sa aking mga cybercrime unit. Baka mapagbintangan pa ako nag-share. Kaya mahirap po yung ganong bagay, sir. Mahirap po. Oo. Dapat suriin na lang bago mag-share. Yun na lang po ang ating payo. Tama po yun. Miski sa mga anak ko, kamag-anak ko, sinishare ko po yun para mababalaan sila na huwag silang maniniwala dyan sa mga ganyan. Ganun po Iba-ibang pakay ng pag-share Ganun po May mga panukala po na i-regulate yung mga social media dito po sa ating bansa para nga po maiwasan yung mga ganyan. Kayo po ba, anong po sa tingin ninyo? Pabor po ba kayo dito? Makakatulong ba ito sa inyo, sa trabaho ninyo? Dalawang aspect nga po, sabi ko po sa inyo, makakatulong po yan talaga at masasawata natin. But then, i-balance po natin yan sa freedom of speech and freedom of expression. Hindi tayo bulag sa karapatan na yun, constitutional right ng mga tao. Kaya kailangan talaga balansihing mabuti kung paano natin maaayos itong problema natin na ito. Hanggang 6 na taon na pagkakakulong, Direktor, palagay mo, dapat itong batas na ito, kailangan bang rebisahin para lagyan pa ng mas matinding pangil ang batas na ito? Ayun po, pwede po. Pagka lumalampas na po doon sa parameter ng batas, kakasuhan namin at sana po tumaas nga ang penalty nang hindi nila binibiro-biro. Executive Director Santiago, kanina po nabanggit nyo, meron na kayong mga binabantayan, iniimbestigahan. Mga ilan po? Pwede nyo po bang i-share sa amin? Ilan yung mga tinitingnan yung mga nagkakalat ng fake news na maaaring makasuhan ng NBI? At sa papasok ba na linggo, meron ulit tayong press conference, Director, tungkol dyan. Medyo marami-rami po kami binabantayan. Yung bilang siguro hindi po kukulangin ng 20 ang mga naggaganyan. Maliit na tao, malaking tao, binabantayan na po namin ngayon. Minomonitor namin at pinipreserve na po namin yung kanilang mga sinasabi, yung mga lathala nila. Ganun po. Okay, maraming salamat po sa inyong panahon, Director Santiago. Have a blessed weekend, sir. Salamat sa serbisyo niyo po. Salamat ka, Emil. Salamat po, Ma'am Cathy. Good morning po sa inyo. Ating po nakapanayam, NBI Director Jaime Santiago. Super Balita sa Umaga. Samantalang hilingan, walang pinopro